Naniniwala ang mga siyentipiko na ng talikuran ng mga unggoy ang kanilang pamumuhay sa mga puno at bumaba sila mula sa mga ito, tuluyang naging panlupa at nagsimulang maglakad gamit ang kanilang mga hulihang paa, naging ganap na bipedal tulad ni Homo erectus. Iyon ang panahon kung kailan tayo humiwalay sa mga unggoy. Si Homo erectus, si Homo neanderthalis, napakaraming uri ng Homo ang sumunod pagkatapos noon, na sa huli ay humantong sa atin si Homo sapiens. Kaya naisip ko, ano kaya ang mangyayari kung bumalik tayo sa mga puno, talikuran ng lupa? Kasi alam mo, sinasabi ng mga tao na lalo na nagiging mahirap bumili ng lupa at magpatayo ng bahay. Kaya paano kung bumalik na lang tayo sa mga puno? Magtataka ka siguro kung bakit biglang naging evolutionary biologist si Harris mula sa pagiging tagapagtaguyod ng pang-inibabaw ng kanluraning sibilisasyon. Heto ang dahilan. Panurin niyo to mga pare. Sa totoo lang, maisip ko na ito ang dahilan kung bakit ako napunta sa landas na ito. Kasama ang mga imigrante, ang lalaki ay nakatira sa puno. Paano yun? Tignan mo. Parang naggampo na siya sa puno. Dinala pa niya ang kutso niya doon sa taas. Bakit hindi gawing komportable? Oo nga. Akala ko nakita ko na ang lahat. Hindi ka paniwala. O siya. Maniniwala ba kayo dito mga pare? Maniniwala ba kayo dito? Tignan niyo. Anong ginawa nila? Anong ginawa nila? Ito ang dahilan kung bakit ang mga tao sa Britanya at halos sa buong kanluran, pero lalo na sa Britanya, dahil mas grabe ang kalagayan nila kaysa sa ibang bansa sa kanluran. Sawa na sila. Tignan niyo to. Ito ang Long Eaton. Kung saan binahan ng mga makabayan sa Long Eaton ang paradahan ng notorious na hotel na Best Western at tumatanging umalis. Galit na galit ang komunidad at tama lang naman. Panuurin ninyo ito. Meron tayong mga makabayan sa paradahan. Naka-lockdown ang Best Western. Palalayasin ng pulis ang magkasama. Nandiyan ba sila sa loob? Nasaan ang nag-aasa? Ay hindi, oh. Hindi kayo. Oh, Chris! Dahan-dahan lang dyan. Sinasabi ko sa mga kaibigan ko. May mga illegal na imigrante, may 3 beses silang nakakakain sa isang araw. Dahan-dahan lang dyan. At ang mga liham ay napupunta sa likod mo. Kunin mo! Dahil bawat telepono sa harap ay pwedeng tumingin. Sapat na! Tingnan mo ito. Mayroon pang iba. At may napakabigat akong balita na ibabahagi sa'yo. Hindi pa yan. May itinweet si Rupert Lowe. Ibahagi ko yan sa'yo maya-maya. Pero tingnan mo ito. Ito ang dahilan kung bakit galit ang mga tao, mga kaibigan. Tingnan ninyo ito. Itong dalawang lalaki na maaring sila mismo ay mga migrante o anak ng mga migrante. Tingnan mo ito. Hinaharas nila ang lalaking ito. Kailangan ko ito. Kailangan ko yan. Wala akong pakialam. Umalis ka dyan. Hindi yun yan. Tingnan mo ito. Akid, Bakit hindi nila ginagawa ito sa babaeng ito? Hindi naman ibig sabihin na tama yon. Pakiusap, huwag ninyong gawin. Sinasabi ko lang, grabe. Bakit hindi nila ginagawa ito sa babaeng ito? sige na, kainin mo na. Wala akong pakialam. Hindi ko na ito makita. Iyan na ang huli. Kailangan ko yon. Pakiusap. Pwede ba akong humingi ng isa niyan sa mga ito? Nakuha na namin ang kalahati nito. Lumayas ka. Sinadya nilang pumili ng matandang lalaki. Dasal. Bahala na. Ay Claude, tingnan mo Tingnan yan. mo yan. Wow. Tingnan mo yan. Sobrang bang naging reaksyon mo? Sobrang naging reaksyon niya, di ba? Hindi, siyang sumobra sa reaksyon. Ano ba Hindi yan? ako makakasama. Siguro EDL na tao siya. Hayaan mo ako magpakabastos sa isang di ko kilala. Magwala. At kapag nag-react siya, yun ang EDL. Yun ang rasismo. Hindi alam ng mga tanga na to kung anong klaseng puwersa ang pinapakawalan nila. At alam mo ba, sa paraan ng asal nila nitong nakaraang, 20-30 taon, kung paano nila winasak ang United Kingdom, hinihintay ko na lang ang sandaling iyon. At naiintindihan ko rin na hindi magiging maganda ang sandaling iyon. Sige, maraming tao na kamukha ko ang maaring madamay sa gitna ng putukan. Madadamay sila. Pero mangyayari talaga yon. Hindi ako tanga. Mangyayari talaga yon. Mangyayari ito dahil sa mga taong ito. Saan ang komunidad nila? Nasaan ang mga matatanda nila? Nasaan ang mga kilalang tao nila? Bakit hindi sila lumalabas at kinukondena ang mga taong ito? Pero nakikita natin, mga puti lang ang kumukondena sa kanila. Oo, mga puti lang ang kumukondena doon at agad silang tinatawag na EDL, mga dulong kanan. Alam mo, mag-ingat ka sa mga hinangad mo. Pinupukaw mo ang mga puwersang matagal nang natutulog.
Masasabi kong ilang dekada na rin. At ngayon, lalabas na sila dahil magwawagi ang kanilang kwento. Sobrang magiging racist siguro ako kung ako'y puti. Talagang magbibiti ako ng mga racist na komento. Pero hindi ako gumagawa ng racist na komento ngayon. Mga komentong pangkultura ang sinasabi ko. Ang mga puti, mga katutubong Briton, madali nilang masabi, kita nyo, sinabi na naming hindi ito gumagana. Sinabi na namin sa inyo. At sino masisisi sa kanila? Libo-libo talaga ang mga ganitong video natin, libo-libo. Pakinggan natin kung anong sasabihin ng mga henyo na ito. Are, nakita niya ako. Sabi niya, paalisin niyo sila sa bansa ko. Hindi mo rin pwede i-record ang buong pangyayari. Yung kasama ko, off camera, sabi niya, Tara, tumakbo ka dito. Tara, ako na bahala. Sabi niya, lalaban siya ngayong gabi. Sinusubukan kong ayusin ang gulo. Alam mo, itutuloy ko lang to. Hayaan mong ibuod ko lang. Sa totoo lang pare, tingnan mo, Luminga siya pabalik, nakita niya yung cameraman, tapos parang may simula siya magwala sa buong lugar. Pagbalik niya, nilapitan niya ulit, parang nilalambing niya gamit ang kamay niya, parang romantic. At tinitingnan ko lang siya, sabi ko, hindi, kailangan kong bumalik. Babalik na ako ngayon, oo. Sabihin mo sa akin kung bakit. Nakabukas pa rin ang zipper mo. Seryoso, baba, hindi totoo yan. Sa totoo lang, kung gusto mong maging magkaibigan, halika at kunin mo. Mama, isinara kong zipper niya para sa kanya. Tanga ka talaga. Kita mo ulit, third world. Mga taga third world, wala silang konsepto ng personal space. Hindi ka dapat humahawak. Hindi ka dapat dumidikit sa kahit sino. Palagi ko na itong sinasabi. Alam mo, nung una akong dumating sa Australia, sumasakay ako ng napakahabang biyahe sa tren mula Dandenong hanggang Footscray. Footscray. Kailangan kong magpalit ng tren kasi doon ang universidad ko. At sa oras ng rush hour, sobrang siksika ng mga tren. Ibig kong sabihin, siksik talaga. Hindi ka na makakagalaw, di ba? Ang tanging magagawa mo lang ay hawakan ng rail sa taas ng ulo mo. Oo, o kaya yung mga nakasabit na hawakan, kung ano man tawag doon. Yun lang talaga ang pwede mong hawakan. Hindi mo hahawakan o didikit sa kahit sino. Hindi ka makikipag-contact sa kahit sino. At ganito kadisiplinado ang mga tao doon. Kasi bago yon, nakita ko na ang pampublikong transportasyon sa Pakistan. Sabi ko, Diyos ko, nagkahawakan ng mga tao. Wala silang pakialam kung lalaki ka o babae. Kaya nga, may hiwalay na seksyon sa pampublikong transportasyon sa mga bansa tulad ng Pakistan o iba pang third world countries. Dahil pumapasok ang mga lalaki doon at nagsisimula silang manghipo at humawak sa mga babae. Kaya sila naghihiwalay. Pero kahit gwapo ka tulad ko at nakaupo ka o nakatayo sa van, nababangga ka pa rin ng mga tao. Yung harapan ng mga tao, dumidikit sa puwet mo. Parang normal lang yon. Tsa, kaya nung una akong dumating dito, ganito ako. Wow, tingnan mo tong mga tao. Ang sibilisado nila. Kahit biglang preno ang tren, kahit anong dahilan, kapit pa rin sila. At parang, hindi, huwag kang didikit, hindi talaga. At kapag may aksidenteng nakadikit sa iba, parang, pasensya na po. Pasensya na po talaga. Yan ang antas ng sibilisasyon na meron ng kanluran. Pero ngayon, may mga gagong taga third world na nagsasabing, isinara ko lang naman ng zipper niya. Hayop ka? Hindi mo siya dapat hinahawakan. Hindi mo nga siya dapat tinitingnan. Hindi gumagana yan. Isa lang ang solusyon. Dakpin sila, ikulong, idetene, ipadeport? Siguro hindi. Ang ibig kong sabihin, nagbigay na ako ng malawak na solusyon kung paano harapin ang mga taong ito. Siyempre, sa mga maliliit na paglabag na ganito, bigyan mo sila ng ilang pagkakataon bago mo sila ipadeport. Hindi mo sila agad-agad ipadeport. Pero ang maganda dito, kailangan mo lang gawin ito ng 1 o 2 beses at tapos na. Ayos lang yan. Susunod ang mga taong ito. Ang tanging dahilan kung bakit hindi sila sumunod ay dahil pinoprotektahan sila ng mga nasa kapangyarihan. At dito naman tayo sa susunod na post na ito. Hindi ko alam kung totoo ito o hindi. Hindi ko alam kung gaano ito katotoo. Pinag-uusapan ito ni Rupert Lowe, kaya kailangan kong iulat ito. Tingnan ninyo ito. Ito ang bagong post ni Rupert Lowe. Sige, isang bagay na sisira sa linggo mo. May nakita akong ebidensya na nagpapatunay na balak ng gobyerno na ipagpatuloy ang pagtanggap ng mga illegal na migrante hanggang 2039. 2039. Mga 13 taon pa mula ngayon. Yon. At may ebidensya tayo. Isa itong napakalaking iskandalo. Kung totoo ito, talagang iskandalo ito. Iskandalo talaga ito. Naalala mo ba nung sinasabi ni Shabana Mahmood? Hindi. Ititigil namin ang illegal na migrasyon. Pero magbubukas kami ng legal na paraan para sa mga naghahanap ng asylum. Ito ang ibig nilang sabihin. Nag-aanunsyo ang Home Office para sa isang pangmatagalang transformation program sa pagbibigay ng suporta at serbisyo sa tirahan para sa mga asylum seeker. Sa madaling salita, pagsasamahin nila lahat ng kasalukuyang kontrata. Tinatawag nila itong transformative reprocurement. Naghahanap sila ng mga supplier. Kaya sa madaling salita, lahat ng mga illegal na smuggler ng tao na ito, binibigyan nila ng paraan para maging lehitimo ang negosyo nila. Uy, gusto mo bang magpasok ng libu-libong tao mula sa third world papuntang UK?
Sige, paano kung makipagtulungan ka sa amin? Makipagtulungan ka at gagawin natin ito ng legal at opisyal. Ano sa tingin mo? Yan ang ginagawa nila. Sa madaling salita, pinagsasama-sama nila lahat ng kasalukuyang kontrata. Naghahanap sila ng mga supplier na kayang gawin ng mga sumusunod. Nagbibigay ng matutuluyan para matugunan ng iba't ibang pangangailangan ng mga asylum seeker at para suportahan ang integrasyon nila sa komunidad. Maghanap tayo ng mga hotel sa maliliit na bayan dahil sinabi ni Andy Burnham. Sabi niya, kailangan daw na meron sa lahat ng lugar, hindi lang malalaking syudad ang dapat magdala ng pasanin ng mga illegal na migrante. Dapat ikalat sila sa lahat ng lugar. Gustong pamunuan na akomodasyon na makipag-ugnayan sa mga may-ari ng hotel na parang, "Oy, siguradong kita para sa inyo. 2 milyong libra kada taon. Kada taon. Ibigay mo sa amin ang iyong gusali at pupunuin namin ito. 100% okupado." Sinong tatanggi doon? Kung ikaw ay may-ari ng hotel, bakit hindi mo ito gagawin? Pero sa kabila nito, may ilang tao, may ilang may-ari ng hotel na talagang tumanggi. Sa tingin ko, isa na rito ang Premier Inn. Transportasyon. Magbigay ng serbisyong 24 na oras, 7 araw sa isang linggo. 365 araw na serbisyo sa transportasyon na laging nasa oras at may mga profesional na driver. Hindi ba't kamangha-mangha yun? Magkakaroon na sila ngayon ng sariling Uber o taxi service na para lang sa mga migranteng tulad ninyo. Para bang gumagawa sila ng Gestapo para sa inyo o ano? Parang paano naman naging makatuwiran yon? Ang mga ordinaryong tao, kailangan mong magbayad para sa Uber mo. Kailangan mong sumakay ng pampublikong transportasyon. Pero kasabay nito, ito ang ginagawa ng gobyerno. Wow. Ang tustos. Tumanggap ng tamang halaga ng pera at isang payment card. Oh, ang iyong personal na government visa card. Gamitin mo at gastusin. Araw-araw, ang iyong pinakamataas na bonus. Araw-araw, ang iyong credit limit ay £150. Isipin mo yon. Hindi ko alam kung ano yon, pero isipin mo lang. Kahit £20 lang. Bakit? Bakit? Sinong nagbabayad para dito? Hindi si Shabana Mahmood o ang mga maruruming komunista na lider ng politika. Hindi sila. Kaligtasan at seguridad, pagtiyak ng kaligtasan at seguridad ng mga ilegal para hindi mangyari ito. Yan ang Western lockdown. Pumunta ang pulis. Pumunta ang pulis. Para simula Abraham na. Hello? Nasaan ang rapist? Move on na. Mag-move on ka na. Wow, mga pare. Dapat talagang magalit kayo dito. Pasensya na. Nagsisimula na akong magalit. Talagang nagagalit na ako. Kailangan kong panatilihin ang aking hinahon at magpokus lang sa pag-uulat. Okay? Para sa kaligtasan at seguridad ng mga taong yon, hindi para sa'yo. Habang ang mga lalaking Briton ay nasasaksak, binubugbog at ginugulo, ang mga babae at batang babae ay ginagahasa ng malawakan. Nakagawa lang na ulat ng GB News. Gagawa ako ng hiwalay na video tungkol dito. Tingnan mo to. Mahigit 8 kaso ng panggagahasa kada oras sa UK. 8 kaso ng panggagahasa kada oras. Alam natin lahat kung sino ang gumagawa ng mga panggagahasang ito. Oo, alam natin yan. Hayaan mo ako magbigay ng isang random na estadistika, okay? Tingnan mo to. Ingnan mo lang to. Ito ang bilang ng mga panggagahasa sa Inglaterra at Wales noong 2002 at 2003. Habang tayo ay nagiging mas sibilisado at mas maraming tao ang nadaragdag, tingnan mo yan. Dito na tayo noong 2022. 2023. Kaya mula sa 10,000 noong 2002, umabot na tayo sa halos 70,000 kaso ng panggagahasa. Sige, balik tayo sa paksa. Audit at Assurance Services para sa inspeksyon at pagsusuri upang matukoy ang mga dapat pang pagbutihin. Isa na namang burokratikong departamente. Mahal na migrante, may kailangan ka ba? Oo, hindi ko alam. Sobrang init dito sa loob. Kaya kailangan ko ng sarili kong aircon. Sige, nalaman ko kamakailan lang dahil dumada ng England sa matinding init na 10% lang ng mga bahay sa UK ang may aircon. 10% lang. Tama naman. Alam ko naman na ang England, sa kasaysayan, hindi talaga mainit na bansa. Pero kung isa kang migrant, magkakaroon ka niyan. Ayon sa bagong departamento ng burokrasya na ito, tulong para sa gumagamit ng serbisyo. Diyos ko. Ano yun? Tulong para sa gumagamit ng serbisyo. Suporta sa buong proseso ng kanilang asylum mula sa unang aplikasyon. Sige, at pagdating sa tirahan hanggang sa integrasyon sa komunidad. Sa integrasyon, ito ang ibig nilang sabihin, palayain sila sa komunidad at ayaan silang gawin ang gusto nilang gawin. Yun lang, kapakanan at proteksyon. Dapat magtalaga ng mga espesyalistang tauhan sa proteksyon. Ang petsa ng pagsisimula ng kontrata. Ayos lang ito. Hindi ko iniisip na ito ay isang conspiracy theory. Masyado itong detalyado para maging isang teora lang. Malinaw, ang ulat na ito ay nali kay Rupert Lowe. Isa ng Setyembre 2029. Oh, kaya mas mababa sa 2 linggo na lang.
Petsa ng pagtatapos, 31 ng Agosto, 2036 na maaring pahabain hanggang 2039. Kaya ito ay isang 10 taong plano o maaaring pahabain hanggang 2039. At ngayon lang nila ito ginagawa. Ito si Andy Burnham. Nangyayari ito sa panahon ni Andy Burnham. Sabi ko sa'yo, mas malala pa siya kaysa kay Keir Starmer. Kaya magsisimula na ito. Ang planong ito ay ipapatupad simula ika-1 ng Setyembre 2029. Gumising ka na. Dapat ay nagpuprotesta kayo kahit saan. Patuloy at patuloy na darating ang mga illegal at ang bulok nating establishment ay nagpaplanong patuluyin sila hanggang sa hindi bababa sa 2039. Trader. Gusto kong maging, ito ay kinukuote ko, si Rupert Lowe. Gusto kong maging malinaw kung anong gagawin ng isang gobyernong magpapanumbalik sa Britanya. Bawat illegal na migranteng darating ay agad na ipapadeport, lalaki, babae o bata, lahat. At hindi mo kailangang makaramdam ng guilt tungkol dito. Yung mga politiko, opisyal, ito ang mahalagang bahagi na pumipirma sa mga kontratang ito tulad ni Shabana Mahmood, tulad ni Andy Burnham, posibleng si Keir Starmer, iimbestigahan at kakasuhan, ikukulong kung kinakailangan. Hindi ito titigil. Ang buong kanluraning mundo ay nakatingin sa United Kingdom. Kung paano nila hinaharap ito, dahil pasensya na, mga kapwa kong Briton. Ginagamit nila ang inyong bansa bilang test case para sa kung ano mga globalist ang agenda nila. Ginagamit nila ang inyong bansa bilang test country at malinaw na kumakalat ito sa buong kanluran. Nangyayari ito sa Amerika pero hindi sang-ayon ang administrasyong Trump. Nangyayari rin ito sa Australia. Pero ang karamihan sa mga Australiano tulad ng mga Briton ay hindi sang-ayon. Pero nagising tayo sa tamang oras. Pero kayo, laban ito sa oras. Pinapababilis nila ang pagkasira ng inyong kultura at lipunan. At kayo rin ay tumitindig. Kaya sa tingin ko, ang buong mundo, lalo na ang buong kanluran, ay nakatingin sa Britanya kung paano nila haharapin ang krisis na ito. Ang Restore Britain ay naglabas ng pinakakomprehensibong pulisya sa deportasyon na kailanman ay ginawa sa Britanya. Napag-aralan na namin ito ng mabuti. Papatigilin namin ang mga bangka. I-deport namin ang mga illegal. Gagawin naming ligtas muli ang Britanya. Talagang umaasa ako. Hindi ko alam kung gagawin ito ni Nigel Farage o hindi. Hindi ko alam. Sana gawin niya. Pero mukhang hindi talaga nila kayang ayusin ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan. Hindi nila ito kayang isantabi. Sa tingin ko, kapag dumating na sa matinding sitwasyon, kapag dumating na tayo sa 2029 o kung kailan man ang susunod na halalan sa Britanya, sa tingin ko mapipilitan silang isantabi ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan. Sa ngayon, natatali sila sa maliliit na alitan tulad ng, "Anggalin mo yung tao na yan. Anggalin mo tong tao na to." Hindi ko gagawin yan. Hindi ako papayag. Kalokohan yan. Pero hindi lang ito sa Britanya nangyayari. Ito ay tungkol sa buong kanluraning sibilisasyon. Dahil gaya ng sinabi ko, kung magtagumpay sila sa Britanya, makakahanap sila ng paraan. Dahil dumadaan sila sa proseso ng pagsubok at pagkakamali. Hindi natin kailangang subukan ito sa Australia. Hindi rin natin kailangang gawin yan sa Amerika. Sa Australia, Amerika at Canada, itigil ang lahat ng migrasyon mula sa mga bansang Muslim. Sa totoo lang, may magandang sinabi si Pauline Hanson. Sabi niya, mga bansang nakamarka bilang Do Not Travel sa website ng Gabay sa Paglalakbay ng Australia, ang mga tao mula sa mga bansang iyon ay hindi rin dapat makapasok sa Australia na makatarungan naman. Matagal na naming sinasabi yan. Kung hindi tayo ligtas pumunta sa bansa nila, bakit sila ligtas na makapasok sa bansa natin? Paano mo malalaman? Paano mo malalaman kung sino ang pumapasok? Paano mo malalaman kung anong paniniwala nila? Alam na natin na ang mga taong galing sa mga kulturang sumusuporta sa terorismo, hindi nila iniiwan ang kanilang mga pananaw sa paliparan. Dinadala nila ito dito. Kaya naman parami ng parami ang mga lungsod at bayan sa kanluran, nagiging parang mga bulok na lugar sa ikatlong mundo. Hindi natin kailangang tanggapin yan.